hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Mayo 1, araw ng paggawa. Gaya ng dati kaliwat ka ng protesta ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa Maynila, nagtungo ang iba't ibang rallyista sa US Embassy bilang pagtutol naman sa Amerika at mga EDCA sites. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, anong sitwasyon dyan? Ruth, kanina nga nagkatulakan, nagkagit-gitan yung Labor Day rally na ginanap nga dito sa harap ng US Embassy dahil na rin sa tindi ng init ng panahon. Naglakad na rin yung mga kababayan natin dito at nagmarcha sa area ng Rojas Boulevard. At ito yung mga grupo ng mga rallyistang estudyante at mga labor groups at sinisigaw nila yung pagtutol nga sa EDCA at sa US. At habang nagmamarcha sila, nagtangka silang lumapit sa harap ng entrada ng US Embassy. At para magprograma sana, pero sinalubong sila ng mga nakaharang na anti-riot police ng Manila Police District at ng NCRPO. Sinubukan ng mga rallyista na buwagin at patabihin ng mga nakaharang na mga pulis. Pilit nilang itinutulak ang barikada ng mga pulis. Isang rallyista ang nagtangkang makalusot sa mga pulis pero agad itong hinabol at nahuli. Dito tuluyan nang nagalit ang mga nagpupuyos ng mga rallyista kaya nagpang-abot na ang 2 panig. Ruth, aminado naman yung mga rallyista na wala silang permit para mag-rally sa lugar. Pero katwiran ng mga estudyante na karamihan ay mga taga-UP Diliman, ito raw naman ay Labor Day at alam naman daw ng mga pulis dito sa Manila na magra-rally at magra-rally sila talaga ngayong araw ng Labor Day. 6 na estudyante at bahagi ng rallyista ang hinuli ng mga pulis at dinala sa MPD headquarters. Abang sabi naman ng Manila Police District ay 4 na pulis ng NCRPO nakabilang sa NCRPO ang nasugatan sa tulakan at gitgitan na nangyari nga dito kanina. Magsasampa ng kaso ang mga pulis sa 6 na estudyante kanilang nahuli at bahala na raw. Ito ang sagot naman ng kanilang mga counterpart ng mga estudyante na ito. Bahala na yung mga lawyer nila na sumagot doon sa kasong isasampa ng mga pulis. Sa ngayon ay nagpa-medical na yung mga rallyista, yung 6 na yon at umalis na rin sila mga 1:00 ng hapon at naging tahimik na rin yung lugar. Habang hanggang sa ngayon naman, Ruth, ay nagbabantay pa rin yung mga pulis dito para kung sakasakaling may mga rally na namang mangyayari. Ruth. Yun nga itatanong ko, sabi mo, umalis na naman yung mga rallyista pero baka may iba pang programa or may iba pang grupo na may plano na pumunta dyan? Ruth, sa ngayon, isang batalyon pa ng pulis mula sa NCRPO ang nakabarikada rito sa lugar at nagbabantay, nag-aantay kung sakasakaling may lulusot at para magsagawa ng rally dito sa harap ng US Embassy. Ruth. Maraming salamat, Gary De Leon. Pinarerepaso ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Regional Wage Board ang minimum wage rate sa kani-kanilang rehiyon. Sa kanyang speech sa Labor Day event kanina sa Malacanang, ginit ng Pangulo na kailangan isaalang-alang ang epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dapat aniya ay matapos ang pag-aaral sa loob ng 60 araw bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Nangako si Marcos na isusulong ng gobyerno ang karapatan ng mga manggagawa. Today, we stand in awe of the remarkable contributions of Filipino workers here in the country and also abroad. I offer them our gratitude and recognition as beacons of hope, as important pillars of our country's foundation. It has been their dedication and tireless pursuit of a better life for their loved ones which fuel the engine of progress in our nation. Kasabay naman ng protesta ng ilang grupo ng mga manggagawa, tuloy rin ang tigil pasada ng mga tsuper at operator na tutol sa PUV modernization. Sa Pasig City, halos walang jeep na bumiyahe kaninang umaga. Sa terminal ng rutang Pasig-Taguig nga, sumali lahat ng tsuper sa transport strike. Giit ng mga tsuper, sadyang lugi sila sa sinusulong na modern jeepney ng gobyerno. Yun na nga lang, tinuturing nga silang kolorum ngayon alinsunod sa guidelines na inilabas
ng LTFRB. Ang mga hindi kasi umabot sa deadline ng consolidation o pagsali sa kooperatiba kahapon ay otomatikong tinanggalan ng prangkisa. Sa kabila nito, nanindigan ng mga tsuper na babiyahe pa rin sila para may pagkakitaan, lalo pat hindi muna manghuhuli ang MMDA dahil wala pang guidelines sa ibinababa tungkol sa panghuhuli ng mga kolorum na PUV. Kinondena ng iba't ibang bansa at organisasyon ang panibagong pangbangga at pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Japan, nalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga sakay ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR dahil sa panghaharas ng China. Muli namang ginit ng Amerika na makakaasa ang Pilipinas sa kanilang suporta sa malayang paglalayag. Habang nanawagan ng United Kingdom sa China na respetuhin ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Git naman ng European Union, malinaw na labag sa international law ang iba't ibang paraan ng panghaharas ng China, kabilang narito ang dangerous maneuvers, pambobomba ng tubig at pagkabit ng floating barriers. Simula ngayong araw, 6 na buwang sarado ang isang bahagi ng Kamuning Flyover sa Quezon City. Silipin natin ang sitwasyon doon. Live mula sa EDSA Kamuning, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kamusta traffic dyan? Alam naman natin holiday, no? Pero marami bang bumiyahe ngayon? Ruth, kahit holiday, nako, aabot na sa mahigit 1 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan na naiipon dito sa bahagi ng EDSA southbound malapit sa isinarang bahagi ng Kamuning Flyover. Mula kasi sa 5 lanes, hindi na pinadaanan simula kaninang umaga itong 2 lanes mula sa Scout Borromeo pa lamang hanggang bago na magkamuning flyover. Kaya ang resulta, ayun, nag-eembudo ang daloy ng traffic. Nakakadagdag pa sa pagsasikip ang naiipo mga sasakyan mula sa mga traffic light sa bahagi naman ng Timog Avenue at EDSA Kamuning Road. Bagamat nadaraanan pa naman ng EDSA busway ng Kamuning Flyover para sa mga pinapayagan lamang na sasakyan, off-limits na muna sa ibang mga motorista ang buong southbound lane ng tulay na magtatagal ng halos 6 na buwan. Bubuksan muli ang flyover sa October 25. Ang temporary closure ay para sa gagawing repair at face-by-face na retrofitting para sa 32-year-old ng flyover. Paraan daw kasi ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH na masigurong matibay pa rin ang tulay mula sa mga kalamidad gaya ng pinangangambahang The Big One. Ruth, alam mo, maswerte na nga lang at holiday ngayon kaya hindi pa ganun karami yung mga bumabiyahing motorista at saka kahit papano, mabilis pa rin naman nakakadaan at nakakatawid nga yung mga sasakyan. Umaabot lamang ng halos 20 minuto yung kanilang tinatagal sa pila or pag-ipit nga ng traffic bago makalampas sa mga apektadong area. Pero itong nararanasang traffic route, patikim na ito sa posibleng maranasan simula bukas ng mga motorista dito sa bahagi ng Kamuning Flyover. Ruth. Maraming salamat, Mon Gualvez. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Cagayan de Oro, sinusubukang ayusin ngayon ang problema sa pagbabayad ng kanilang water district sa water concessionaire na Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Sa mga naunang ulat, sinasabing 2021 pa hindi nakabayad sa COBI ang water district ng CDO. Umabot na ito sa mahigit 400 milyong piso. Nauna nang nagsabi ang COBI na nais nilang makipagdialogo sa water district para mabayaran ang utang. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Metro Pacific Water President Andrew Pangilinan. Magandang hapon sa iyo, Andrew. Hi, hello. Good afternoon. Pakikwento lang sa amin, ano bang update tungkol sa issue na ito? We went to CPO yesterday specifically to address yung issues between us and the water district. Unfortunately, when we flew in, only one board director showed up. So, admittedly, we really couldn't have a proper dialogue na kasi
out of the 5 board members, only one showed up. So, regardless, we continued our discussion with them and requested them to put in writing some commitments that we've been waiting for them since, as you mentioned, since 2021, they haven't been paying us already. So, we just requested to put this in black and white para may pangawakan naman kami dahil linya. We've been going around in circles and discussing these issues. Unfortunately also, they wrote us back around 5 p.m. Nandun pa kami sa studio. And they said they couldn't commit to what we were asking for. And since our deadline was yesterday also, we were forced we had our backs to stop off the water supply by midnight. So, yun ma'am. Again, last night though, we were told that the water facility, may mga police na pumunta to secure the area. So, yun, we couldn't enforce to shut off the supply. And right now, we're at this status now. So, linawin ko lang, Andrew. So, ngayon hindi na shut off dahil sinasabi mo nga may mga pulis doon sa lugar? Yes, ma'am. May mga deployed na police sa area. So, anong next move natin? Anong hinihintay from the... Kasi sabi mo, hindi nga natuloy yung dialogue kahapon, no? Dahil isa lang yung sumipot? Yes, ma'am. As we've been always transparent to the water district, ma'am, 5 taon lang kami naghihintay ng meetings, ng negotiations with them. So, I guess we're still not losing hope. We still want to sit down with them. After yung meeting namin kahapon, this was instructed to us by LUA. LUA wrote us last week, meaning he wrote Cagayan de Oro about water, which is kami, and the water district, instructing us to meet yesterday and once and for all, fix these issues. Yun nga lang, unfortunately, walang dumating sa side nila. Not unlike sa side namin, we did our effort. We flew all the way to studio, our top head. We're ready to sit down with them. Yun, kaso walang pumunta. Siguro huli na lang, Andrew, ano na lang mensahe nyo doon mismo sa, yung sinabi nyo, sa local government unit and even potentially sa mga consumers na pwedeng maapektuhan nito? Ayun, thank you, ma'am. So, I guess, ma'am, the least that we want to do is really cut off the supply, no? Our intention lang naman talaga is for the water district to not only sit down with us, but to make sure that they are complete and prepared also. Kasi nga, as mentioned, we've been doing this already for several times and we're just going around in circles. No? So we just want a proper dialogue with the water district. And then to make sure sa sa customers nila na we understand the situation now, na it's El Niño and all. And I hope we also understand that us being in this business, we are just requiring what's due to us. And it's not a small amount, ma'am. I think you mentioned it earlier, no? So this is almost $500 million na that's due to us. Medyo unfair naman on our end. Don't do any action. Andrew, sorry, balikan ko lang yung sinabi mo kanina na may mga pulis doon sa lugar. Is this parang standoff ba ito or is this a security concern? Yun nga, ma'am, I can't officially say who deployed it, but I think, the way I heard it, it's the office of the mayor who deployed this police force. No? As to what capacity, it's also still unclear to us. But, ma'am, what I want to relay also is we have a partner here in the bulk water, Rio Verde, and they are one with us in stating that we are ready to cut off supply.
Okay, maraming salamat kay Andrew Pangilinan ng Metro Pacific Water. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Kotse sa Baler Aurora na disgrasya matapos matapunan ng driver ng kapeng mainit. Viral video, mayor at vice mayor ng Tobias Fournier Antique nagsuntukan ng dahil sa food packs. At Daniel Padilla tinawag na OA ang reaksyon ng netizens sa kanyang viral na pagkanta ng Hinahanap-hanap Kita. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.